Hello and welcome. Ngayon ay pag-uusapan natin sa video ito ay sino nga bang mas malakas? Ito nga bang si Jack Hanma o etong si Biscuit Oliva? Yan ang pag-uusapan at tatalakayin natin sa video ito. At bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang follow o subscribe button. At tara, simulan na natin. Nung unang ipinakilala nga sa atin etong si Jack Hanma ay meron nga itong mahinang pangangatawan. Kung saan ang kanyang pangangatawan ay bumigay pa nga sa laban niya sa kanyang nakababatang kapatid na si Bucky Hanma, kung saan kinatalo niya nga ito. At alam din natin na ito nga si Jack Hanma ay meron pa rin dugong Hanma kahit papano at meron nga itong matinding determinasyon para matalo ang kanyang ama at para na rin magpalakas. At ngayon ibang-iba na etong si Jack Hanma sa ating unang pagkakakilala sa kanya dahil nga sobra talaga ang nilakas nito. Dahil na rin sa kanyang pangangatawan at sa mga matinding determinasyon na pinagdaanan niya sa kanyang buhay kaya niya naabot ang kanyang lakas ngayon. Dahil nga sa kanyang determinasyon para lumakas ay gumamit nga siya ng pinagbabawal na gamot at yun ay tinatawag na steroids kung saan lumalakas nga ang pangangatawan nito ni Jack Hanma kapag ginagamit niya nga ito. Ngunit pag nasobran nga siya dito ay grabe talaga ang mangyayari sa kanyang pangangatawan at grabe rin ang mararamdaman nito ni Jack Hanma syempre. Sobrang sakit ang kanyang mararamdaman at sobrang panghihina. At kahit na alam niya nga ang epekto ng gamot na to ay hindi nga tinigil ito ni Jack Hanma dahil nga dito lang siya lumalakas. At isa pa, kinakaya nga ito ng kanyang pangangatawan dahil na rin siguro sa dugo niya ang Hanma. At ngayon ikukumpara nga natin siya dito sa tinatawag na pinakamalakas sa buong Amerika na si Biscuit Oliva. Alam naman natin na itong si Biscuit Oliva ay nagagawa niya ang lahat ng gusto niya dito sa Amerika kahit nga nakakulong siya. Kaya nga siya tinatawag na Mr. Unchained. Dahil na nga rin sa kanyang lakas, kaya niya kasing kumawala dito sa selda at kaya niya rin gawin ang lahat ng gusto niya. Kung saan kahit nga pigilan siya ng gobyerno ay wala rin magagawa sa kanya. Ganun kalakas etong si Mr. Unchained. At kahit nga ganun kalakas etong si Biscuit Oliva ay 2 beses pa nga rin ito natalo. At dun nga sa mag-ama na si Yujiro at Bucky Hanma kung saan ginawa nga siyang kawawa sa mga laban na to. Kay Yujiro nga ay pinayuko siya at dito naman kay Bucky ay binugbog nga siya ng harap-harapan kung saan ginamitan siya ng lakas sa lakas. Pero di naman natin pwedeng sabihin na kahit natalo nga ito ni Bucky at neto ni Yujiro ay kaya na siyang talunin neto ni Jack Hanma. Hindi po tayo ganun. Dahil nga natalo nga rin etong si Jack Hanma dito kay Bucky at dito kay Yujiro Hanma. Kaya masasabi kong pantay nga ang laban neto ni Jack Hanma at neto ni Oliva. Pero sa kanilang paglalaban at pagkukumpara ay masasabi ko nga mas lamang nga etong si Jack Hanma pagdating na lang dito sa physical strength. Dahil nga ang pangangatawan neto ni Jack Hanma ay kakaiba talaga dahil nga meron nga itong height na 8-footer. Sobrang laki na itong tao mga idol at hindi lang yon, meron nga itong timbang na 211 kg. At kakaiba talaga itong si Jack Hanma. Kahit nga meron siyang height na 8-footer at may timbang na 211 kg, ay nakakagalaw pa rin at nakakasabay siya sa mabibilis na fighter at natatalo niya pa nga ito ng mabilisan. At ang pinaka nakakatakot nga dito kay Jack Hanma dahil nga sobrang lakas netong kumagat at ito nga ang pinakaalas niya sa isang laban. Samantalang dito kay Biscuit Oliva, ang nasaksiyan lang natin sa kanya ay itong mga basic attack kung saan ang mga headbutt, punch, yun lang ang kanyang mga nagagawa at masasabi kong malakas naman etong si Biscuit Oliva. Onti lang ang nilamang neto ni Jack Hanma. Siguradong talentado lang talaga etong si Jack Hanma kaya niya nalamangan etong si Biscuit Oliva. At tumungo naman tayo dito sa durability. Pagdating dito sa durability ay dito nga ako kay Biscuit Oliva. Dahil nga etong si Biscuit Oliva ay sobrang tigas ng kanyang pangangatawan. Pagdating sa depensa ay sobrang lakas talaga neto ni Biscuit Oliva. Masasabi ko nga mas lamang nga ang kanyang depensa kaysa sa kanyang opensa dahil nga lakas ng pangangatawan nito. Dahil nga sa tigas ng kanyang pangangatawan, maski nga ang mga espada, kutsilyo, barel ay di nga tumatalab sa kanyang katawan dahil nga sa tigas ng muscle niya. At tumungo naman tayo dito sa technique. Pagdating nga dito sa technique ay mas lamang nga etong si Jack Hanma dahil nga mas marami siyang alam na technique kaysa dito kay Oliva. At sasabihin ko nga muna sa inyo kung ano nga ba ang kanilang mga signature moves. Unahin nga natin etong ginagawa lagi neto ni Jack Hanma kung saan eto nga ang kanyang signature move. Kung saan yun nga ay ang pagkagat. Alam naman natin etong pagkagat ni Jack Hanma ay sobrang lakas. At yun nga ang lagi niyang ginagawa o alas niya nga dito sa laban. Pero ngayon nga sa paglabas ng Bucky ay mas lumakas nga etong pagkagat o ang signature moves neto ni Jack Hanma. At tumungo naman tayo dito kay Biscuit Oliva. Dito naman kay Biscuit Oliva, ang kanyang signature move ay tinatawag na ball kung saan ginawa niya nga ito sa ating bida na si Bucky Hanma. Ang teknik na to ay pagdating sa depensa ay sobrang lakas. At pagdating din naman sa opensa ay sobrang lakas. Ngunit
dun nga sa opensa ay nandun nga ang kabaliktaran, kung saan dito nga sa depensa ay sobrang lakas niya. Dito naman sa opensa ay nandito ang kanyang kahinaan, kung saan yun nga ang tinarget neto ni Bucky para nga makounter etong technique na to. At kung maglaban nga sila sa isang deathmatch, sino nga bang mananalo sa kanila? Para sa akin, etong si Jack Hanma. Bakit nga ba etong si Jack Hanma ang mananalo sa laban nila neto ni Oliva? Dito ko nga binase kung sino nga ba talaga ang mananalo dito sa nilabanan nilang dalawa. Walang iba kundi ang God of Sumo na si Sukune. Pinagbasihan ko nga dito kay Sukune ang mananalo dito kay Jack at dito kay Oliva. Dahil nga ang dalawang karakter na si Jack at etong si Oliva ay nilabanan nga etong si Sukune. At isa nga lang sa kanilang dalawa ang ninalo dito laban kay Sukune. At doon nga natin ibabase kung sino nga ba talagang mas malakas. Eto nga bang si Jack o etong si Oliva? Unahin nga natin etong laban ni Oliva dito kay Sukune. Nung una nga silang magkita ay etong si Oliva ay tinesting niya nga etong lakas neto ni Sukune. Kung saan hinamon niya nga ito sa isang duelo o nilapitan niya nga ito para makipaglaban. At nang maglaban nga sila ay ginawa ngang baby etong tinatawag na pinakamalakas sa Amerika. Kung saan binubuhat nga lang siya neto ni Sukune na parang sanggol. At kitang kita talaga kung gaano kalakas etong si Sukune. Dahil nga etong si Oliva ay parang naging bata sa laban na to. At nang matansya nga neto ni Oliva kung gaano kalakas etong si Sukune at hindi niya nga kaya ito pagdating sa lakas, ay ginawa nga dito ni Oliva ay gumamit na nga siya ng balagbagang laban. Kung saan ginamitan niya na nga ng suntok. Pag suntok niya nga dito kay Sukune ay nagdugo naman ang ilong nito. Ngunit etong nga si Sukune ay pumorma na nga o nagseryoso dito sa laban nila, kung saan gumamit nga ito ng stance ng sumo. At doon na nga naganap etong brutal na ginawa neto ni Sukune dito kay Biscuit Oliva o sa tinatawag na pinakamalakas sa Amerika na si Mr. Unchained, kung saan kinawawa niya talaga to at pinagdikit-dikit niya nga etong buto neto ni Mr. Unchained, kung saan naging lampa na nga etong si Mr. Unchained at hindi na makatayo matapos mabalibag ito. So alam niyo na kung sino ang natalo dito kay Sukune. Walang iba kundi etong si Biscuit Oliva. Samantala dito sa laban neto ni Jack at neto ni Sukune, unang atake pa lang neto ni Sukune ay naputulan agad ito ng hinliliit o netong daliri niya sa kamay matapos kagatin nga neto ni Jack Hanma. At nakipagsabayan talaga etong si Jack Hanma dito sa lakas ni Sukune. Pag makikipagsumo nga etong si Sukune ay nilalabanan talaga neto ni Jack Hanma ng sabayan, kung saan sobrang lamang nga etong si Jack Hanma dahil nga mas malapit siyang makakagat etong si Sukune, kung saan kahit saan niya gustong makagat ito ay makakagat niya ito. At maraming kagat nga ang tinamo dito ni Sukune, kung saan ginawa na nga neto ni Sukune ang huli niyang atake dito kay Jack Hanma, kung saan bumagsak naman etong si Jack Hanma dito sa huling atake neto ni Sukune. At habang nakahiga nga etong si Jack Hanma ay pinabagsak niya nga etong si Sukune at hindi na nakatayo, kung saan yun nga ang kinatalo, samantalang etong si Jack Hanma ay tumayo at nagtaas ng kamay. At para sa akin, ang mananalo nga dito sa laban neto ni Biscuit Oliva at neto ni Jack Hanma, walang iba kundi etong si Jack Hanma. Tulad nga ng sinabi ko, isa nga sa ating mga pinagbasihan dito, etong laban nga nila dito kay Sukune, kung saan tinalo nga ito ni Jack at samantalang etong si Sukune ay tinalo nga etong si Oliva at ginawa nga itong bata. So hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka sa video na to ay siguro din magpindot ng follow button at subscribe button para nga ma-shoutout ka sa ating next video. At huwag mo kakalimutan pindutin ang like syempre para na rin masabi nating ayos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at bago tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating video. At tulad ng sinasabi ko lagi, ang aking mga nakita, nabasa at napanood lang ang aking sasabihin sa video ng ito. Kung masasabi nating opinion ko lang to, para sa iba, sino nga ba talagang mas malakas? Ito nga bang si Jack o etong si Oliva? I-comment mo yan sa baba ng ating video at babasahin natin yan. At pwede kang ma-shoutout sa ating next video. At hanggang dito na lang tayo. Peace out mga idol.